Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Noong ika-23 ng Enero taong 2026, ginanap sa Colonel Jesus Villamor Air Base, sa Pasay City ang Joint Acceptance, Turnover, and Blessing Ceremony ng Philippine Air Force, para sa 5 S-70I Black Hawk utility helicopters at 8 M134DH na isang Gatling guns. Ang seremonya ay pinangunahan ng Air Force Systems Engineering and Modernization Office, AFSEMO, at dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at ng hukbong himpapawid. Dumalo bilang guest of honor si Honorable Rolando U. Toledo, Acting Secretary ng Department of Budget and Management, o DBM. Kasama rin sa seremonya si Lieutenant General Arthur M. Cordora, Commanding General ng Philippine Air Force, at si Brigadier General Moises L. Maiker, Wing Commander ng 205th Tactical Helicopter Wing, na siyang tatanggap at gagamit ng mga bagong unit. Ang pagtanggap na ito ay bahagi ng ika-5 batch ng mga delivery, na nagdadala ng kabuuang 25 unit mula sa 32 unit na nakapaloob sa programa ng Department of National Defense, DND, at Armed Forces of the Philippines, sa ilalim ng modernization initiatives. Ang pagdating ng mga bagong helicopter at armas ay bahagi ng patuloy na modernization program ng AFP, na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa air mobility, disaster response, at internal security operations. Ang mga S-70I Black Hawk ay ginagamit sa transport ng tropa, medical evacuation, humanitarian assistance, at rescue operation sa panahon ng kalamidad. Layunin nitong palitan ang mga lumang helicopter gaya ng UH-1H Huey na matagal nang ginagamit ng Air Force. Sa mga nakaraang taon, napatunayan na ng mga Black Hawk ang kanilang halaga sa mga relief at rescue missions, lalo na sa mga lugar na tinamaan ng bagyo at lindol. Ang S-70I Black Hawk ay gawa ng PZL Mielec, isang kumpanyang nasa ilalim ng Lockheed Martin sa Poland. Ito ay isang multi-role helicopter na may 2 turboshaft engine at may kakayahang lumipad ng hanggang 275 kilometro kada oras. May saklaw itong higit 460 kilometro at kayang magdala ng 11 fully equipped soldiers o mahigit 1,800 kilo ng cargo. Mayroon itong advanced avionics system na nagbibigay kakayahan sa piloto na mag-operate kahit sa gabi o sa masamang panahon. Ang ganitong katangian ay mahalaga para sa operasyon sa mga liblib na lugar ng bansa, lalo na sa mga rehiyong mahirap marating sa lupa. Kasabay ng mga helicopter, tinanggap din ng Philippine Air Force ang 8 M134DH Gatling guns. Ito ay 6-barrel rotary machine gun na kayang magpaputok ng hanggang 3,000 rounds kada minuto. Ang mga baril na ito ay idinisenyo upang ikabit sa mga pintuan ng helicopter bilang door gun system. Layunin nitong magbigay ng defensive firepower at proteksyon sa mga misyon, lalo na kung ang helicopter ay mag-ooperate sa mga delikadong lugar. Ang M134DH ay ginawa ng Dillon Aero, isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos. Ang pagsasama ng Gatling gun at ng Black Hawk ay magbibigay ng mas mataas na antas ng kakayahan sa combat support at security operations ng Air Force. Ipinapakita nito ang pagtutok ng pamahalaan sa pagkakaroon ng maaasahan at modernong sandatahang lakas na kayang tumugon sa mga pangangailangan ng bansa.
Sinabi naman ni Lieutenant General Cordora na ang mga bagong helicopter ay malaking tulong sa pagpapalakas ng air mobility at operational readiness ng Philippine Air Force. Dagdag pa niya, patuloy ang commitment ng Air Force na mapanatili ang mataas na antas ng serbisyo para sa seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Ang 205th Tactical Helicopter Wing ang pangunahing unit ng Air Force na gumagamit ng mga Black Hawk. Sila ang responsable sa mga combat support, search and rescue, at disaster relief operations sa buong bansa. Sa pagdating ng karagdagang 5 unit, mas mapalalawak ng Tactical Helicopter Wing ang kanilang kakayahan na tumugon sa mga pangangailangan ng bansa sa loob ng maikling panahon. Noong mga nakaraang taon, ginamit ng 205th Wing ang mga Black Hawk sa mga evacuation at relief mission sa Luzon, Visayas, at Mindanao, partikular sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ginamit din ang mga ito sa COVID-19 response operations noong 2020 hanggang 2022 upang maghatid ng mga medical supplies at mag-transport ng personnel. Ang proyekto ng Black Hawk ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, alinsunod sa Republic Act No. 10349, o ang Revised AFP Modernization Act. Ang programang ito ay nahahati sa 3 yugto: Horizon 1, 2013-2017, Horizon 2, 2018-2022, at Horizon 3, 2023-2028. Sa kasalukuyan, nasa Horizon 3 na ang bansa, na nakatuon sa mga long-range, high-impact systems tulad ng mga radar, missile system, at advanced aircraft. Ang S-70i Black Hawk project ay kabilang sa Horizon 2, ngunit ang patuloy na delivery nito ngayong taong 2026 ay nagpapatunay na tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force. Sa kabuuan, kapag nakumpleto ang lahat ng 32 unit ng S-70i Black Hawk, ang Pilipinas ay magiging isa sa mga may pinakamalaking Black Hawk fleet sa rehiyon ng Southeast Asia. Ito ay malinaw na hakbang tungo sa mas matatag at modernong Air Force na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. Ang seremonya noong ika-23 ng Enero taong 2026 ay hindi lamang isang formal na pagtanggap ng mga kagamitan. Ito ay patunay ng patuloy na pag-unlad ng Philippine Air Force at ng seryosong hangarin ng pamahalaan na itaas ang antas ng kakayahan ng sandatahang lakas. Sa bawat unit ng Black Hawk na dumarating, kasabay nito ang pagtaas ng tiwala ng mamamayan na ang Air Force ay handang tumugon sa anumang hamon, mula sa labanan hanggang sa kalamidad.